Sometimes I listen outside her door, and I hear her mama cry for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. Sabi ko na mahal kita, Ama. Awiting to ay alay ko sa'yo. Mahal na mahal, mahal kita, o aking Ama. Every night I fall asleep, this is all I ever dream. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulong ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay iniuuwi ng ama. Malaking supot ng mainit na pansit na iginisa sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niya ang iniuuwing pagkain ng ama. Lamang ay napakarami nito upang maubos siya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aali-aligid sa mesa. Kundi sa pakikialam ng ina
na mabigyan ng kani-kanyang parte ang lahat, kahit ito'y sansubo lang ng masarap na pagkain, sa mga pinakamatanda at malakas na bata lamang mapupunta ang lahat. At ni Katiting ay walang may iwan sa maliliit. 6 lahat ang mga bata. Ang 2 pinakamatanda ay isang lalaki, 12 anyos, at isang babae, 11. Matatapang ang mga ito kahit napayat, at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay kung wala ang ina, upang tiyaking may parte rin ang maliliit. May 2 lalaki, kambal, na 9 anyos, isang maliit na babae, 8 anyos, at isang 2 anyos na paslit pa. Katulad ng iba, ay maingay na naghahangad ng marapat niyang parte sa mga pinag-aagawan. Natatandaan ng mga bata ang 1 o 2 okasyon na sinorpresa sila ng ama ng kaluwagang palad nito. Sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng 2 supot na puno ng pansit gisado, at masaya nilang pinagsaluhan ng pagkain na hirap nilang ubusin. Kahit na ang ina nila'y masayang nakiupo sa kanila at kumain ng kaunti. Pero hindi na naulit ang masayang okasyong ito, at ngayoy hindi nag-uuwi ng pagkain ng ama. Ang katunayay ipinapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuuwing lasing at nanggugulpi ng kanilang ina. Sa kabila niyo'y umaasa pa rin sila, at kung gising pa sila pag uwi sa gabi ng ama, naninipat ang mga matang tinitingnan nila kung may brown na supot na nakabitin sa tali sa mga daliri nito. Kung umuuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tiyak na walang pagkain, at ang mga batay nagsisiksikan, takot na anumang ingay na gawa nila ay makainis sa ama at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang mukha. Madalas na masapok ang mukha ng kanilang ina. Madalas iyong marinig ng mga bata na humihikbi sa mga gabing tulad nito, at kinabukasan, ang mga pisngi at mata niyon ay namamaga. Kaya't mahihiya itong lumabas upang maglaba sa malaking bahay na katabi nila. Sa ibang mga gabi, hindi pagbi ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri ng nagmamakaawa at ninenerbiyos na pagtawa at malakas na bulalas na pag-ungol mula sa kanilang ama, at sila'y magtatanong kung ano ang ginagawa nito. Kapag umuuwi ang ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati, may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Moymoy. Ang dahilay si Moymoy, 8 anyos at sakitin at palahalinghing na parang kuting, ay madalas kainisan ng ama. Uhugin, pangiwi-ngiwi, ito ay mahilig magtuklap ng langib sa galis na kalat sa kanyang mga binti na nagiiwan ng mapula-pulang mga patse. Gayong paulit-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. Pero ang nakakainis talaga ay ang kanyang halinghing. Haba at matinis. Iyon ay tumatagal ng ilang oras habang siya ay nakaupo sa isang bangko sa isang sulok ng bahay, namamaluktot ng pahiga sa banig kasama ang ibang mga bata na di makatulog. Walang pasensya sa kanya ang pinakamatandang lalaki at babae, na malakas siyang irereklamo sa ina na paggagalitan naman siya sa pagod na boses. Pero sa gabing naroon ng ama, napapaligiran ng bote ng beer na nakaupo sa mesa, iniingatan nilang mabuti na hindi humalinghing si Moymoy. Alam nila na ang halinghing niyon ay parang kudkuran na nagpapangilo sa nerbiyos ng ama, at ito'y nakabulahaw na sigsiga. At kung hindi pa yun huminto, ito'y tatayo, lalapit sa bata, at hahampasin iyon ng buong lakas. Pagkatapos ay haharapin nito at papaluin din ng ibang bata na sa tingin nito, sa kabuuan, ay ang sanhi ng kanyang kabwisitan. Noong gabing umuwi ang ama na masamang-masama ang timpla,
Dahil nasasante sa kanyang trabaho sa lagarian, si Muymoy ay nasa gitna ng isang mahabang halinghin at di mapatahan ng dalawang pinakamatandang bata, gayong binalaan nilang papaluin ito. Walang ano-ano, ang kamao ng ama ay bumagsak sa nakamusong mukha ng bata na tumalsik sa kabila ng kwarto, kung saan ito nanatiling walang kagalaw-galaw. Mabilis na naglabasan ng bahay ang ibang mga bata sa inaasahang gulo. Nahimasmasan ng ina ang bata sa pamamagitan ng malamig na tubig. Pero pagkaraan ng 2 araw, si Muymoy ay namatay. At ang ina lamang ang umiyak habang ang bangkay ay inihahandang ilibing sa sementeryo ng Nayon. May 1 kilometro ang layo doon sa tabi ng gulod. Ilan sa taga-Nayon na nakakatanda sa sakiting bata ay dumating upang makiramay. Sa ama na buong araw na nakaupong nagmumukmok ay doble ang kanilang pakikiramay dahil alam nilang nawalan ito ng trabaho. Nangolekta ng abuloy ang isang babae at pilit niya itong inilagay sa mga palad ng ama na di kawasa, puno ng awa sa sarili, ay nagsimulang humagulgol. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kanyang amo. Isang matigas ang loob pero mabait na tao na noon di nagdesisyong kunin siya ulit para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Dala ng kagandahang loob, ito ay nagbigay ng sariling pakikiramay, kalakip ang munting abuloy, na minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki imbes sa lalaki mismo. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nitong sinabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak, ang lalaki ay napaiyak at kinailangang muling libangin. Ngayoy naging napakalawak ang kanyang awa sa sarili bilang isang malupit na inulilang ama na ipinaglalamay ang wala sa panahong pagkamatay ng kanyang dugo at laman. Mula sa kanyang awa sa sarili ay bumulwak ang wagas na pagmamahal sa patay na bata. Kaya't madalamhati siyang nagtatawa. Kaawa-awa kong Muymoy. Kaawa-awa kong anak. Nakita niya ito sa libingan, sa tabi ng gulod. Payat, maputla, at napakaliit. At ang mga alon ng lungkot at awa na nagpayanig sa matipuno niyang mga balikat at brasong kayumanggi ay nakakatakot tingnan. Pinilit siyang aluin ng mga kapitbahay na ang iba'y lumayo na may luha sa mga mata at bubulong-bulong. Maaaring lasenggo nga siya at irresponsable, pero tunay na mahal niya ang bata. Tinuyo ng nagdadalamhating ama ang kanyang mga luha at saka tumayo. Mayroon siyang naisip. Mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kanyang amo sa asawa. Nakiming iniabot naman ito agad sa kanya, tulad ng nararapat. Binilang niya ang papel de bangko. Isa man dito ay hindi niya gagastahin sa alak. Hindi na kailanman. Matibay ang pasya na lumabas siya ng bahay. Pinagmasdan siya ng mga bata. Saan kayo pupunta? Tanong nila. Sinundan nila ito ng tingin. Papunta ito sa bayan. Nalungkot sila dahil tiyak nila na uuwi itong dala muli ang mga bote ng beer. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik ang ama. May bitbit itong malaking supot na may mas maliit na supot sa loob. Inilapag nito ang dala sa mesa. Hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nakita. Pero, iyon ba'y kahon ng mga tsokolate? Tumingin silang mabuti. Mayroong supot ng ubas at 1 kahon yata ng biskwit. Nagtaka mga bata kung ano nga ang laman niyo. Sabi ng pinakamatandang lalaki, biskwit. Nakakita na siyang maraming kahon tulad niyon sa tindahan ni Hochek sa bayan. Ang giit naman ng pinakamatandang babae ay candy, yung katulad ng minsay ibinigay nila ni Lauso, na nakatira doon sa malaking bahay na pinaglalabhan ng nanay.
Ang kambal ay nagkasa sa pandidilat at pagngisi sa pananabik. Masaya na sila anuman ang laman niyo. Kaya't nagtalo at nanghula ang mga bata. Takot na hipuin ang yaman na walang senya sa ama, inip silang lumabas ito ng kanyang kwarto. Di nagtagal ay lumabas ito, nakapagpalit na ng damit at dumiretso sa mesa. Hindi dumating ang senyas na nagpapahintulot sa mga batang ilapit ang mga kamay sa pinag-iinteresang yaman. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay. Hindi matiis na mawala sa mata ang yaman na wari kanila na sana. Nagbulungan ang dalawang pinakamatanda ng matiyak na hindi sila maririnig ng ama. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Nagpumilit na sumama ang kambal at ang apat ay sumunod ng malayo-layo sa ama. Sa karaniwang pagkakataon, tiyak na makikita sila nito at sisigawang bumalik sa bahay. Pero ngayon isang bagay lamang ang nasa isip nito at hindi man lang sila napuna. Dumating ito sa libingan sa tabing gulod. Kahuhukay pa lamang ng puntod na kanyang hinintuan. Lumuhod at tinukot ang mga laman ng supot na dahan-dahang inilapag sa puntod. Habang pahigping nagsalita, "Pinakamamahal kong anak, walang may alay sa iyo ang iyong ama, kundi ang mga ito. Sana'y tanggapin mo." Nagpatuloy itong nakipag-usap sa anak habang nagmamasid sa pinagkukublihang mga halaman ng mga bata. Madilim na ang langit at ang maitim na ulap ay nagbabantang mapunid anumang saglit. Pero patuloy sa pagdarasal at pag-iyak ang ama. Naiwan sa katawan ng basang kamisa dentro. Sa isang iglap, ang kanina pang inip na mga bata ay dumagsa sa yaman. Sinira ng ulan ang malaking bahaging iyon. Pero sa natira sa kanilang nailigtas, nagsalo-salo sila tulad sa isang piging na alam nilang di na nila mararanasang muli.